isa nga po sa bibida sa mga ipinagmamalaking microdrama series ng MQuest Ventures at exclusive lamang po yan dito sa Signal Play app. Eto na nga po, pakikita ko na sa inyo. Para hindi lang ako nakikita ninyo. Si Mika Santos para sa microdrama series na A Cure Cold Love. Mika, welcome sa ating programa. Ayan. Sige. Isa pa ngang hello dyan. Hello po. Ayun! Oo. Okay, alam nyo, itong si Mika ay busy ngayon dahil meron nga po itong microdrama na ito at second project mo ito, no? With Yes po. MQAA. Ayan. At kwentuhan mo naman kami, kumusta ba ang mga preparation mo dito sa A Cure Cold Love? Sa taping po, it was very fun. It was very fun working with yung mga veterans. I was able to learn a lot din po, especially sa director. I went to around 3 workshops bago nagsimula yung taping. And it really helped me learn about my character, understand what she's going through, and yun po. Yeah. So, sino yung mga makakasama mo nga dito, Mika? Okay, so sa Cure Called Love po, ang love team ko po ay si Dylan Menor. Tas yung tatay ko naman po sa show ay si Sir Matthew Mendoza. And yung ibang mga veterans din sa show na to ay sina Miss Jelly de Belen, Miss Pinky Amador, and si Sir Jeff Tam. Mga veteran talaga, no? Yung Yes. mga makakasama mo rito. So, ano namang feeling na ka-eksena mo na sila, ganyan. Parang dati pinanonood ko lang to. Pinanonood nga ng mga mamit daddy ko to eh. Di ba? I mean, syempre may kaba po, pero it's more of I'm happy to be able to work with them and to learn with them, especially since bago pa lang po ako sa industriya. Ayan, kasi yung iba, no, kapag nape-pressure na, 'di ba? Especially, alam nyo, si Mika ay bata pa. Ayan, yung iba hindi kinakaya yung pressure, lalong na-intimidate eh. 'Di ba? Pero ikaw, in-enjoy mo na lang yung opportunity at Yes. yung journey, 'di ba? Na andito na sila, ka-eksena ko na, pinili na ako, plus yun nga, ano, importante talaga na merong preparation. May mga workshops muna. Yes. Ayan, para bago yung mismong paggiling ng camera. Sabi nga, okay? Ano ba mga dapat naming abangan dito sa A Cure Cold Love? Bakit kailangan merong cure? Bakit may magkakasakit ba dyan? Ano bang klase ng mga masasakit na mga pangyayari meron dyan? Bigyan mo naman kami ng konting hint dyan. Actually, it's kind of like, The Fault in Our Stars po, that movie. It's kind of like that. Kasi the two main characters, ako at saka si Dylan, may sakit po kami. And as in the title, we do fall in love. And the story, puro laughter, kilig, and drama po. So I think people will really enjoy that. Naku baka naman sa ending niya paiyak kasi yung sinabi mong parang katulad po nung ganitong movie. Pinaiyak ako nun eh. Hindi ako masyado umiiyak eh. Sa breakup nga, alam mo Mika, hindi ako masyado umiiyak. Ay, sana all. Oo, sa harap nung nakipag-break sa akin. Pag-uwi na lang. Pagka mag-isa na lang ako, ganyan naman kami. Iyak pa rin naman. Pero, so medyo talagang may pagka-heavy talaga yung magiging datingan nito, no? Pero sabi mo nga, nandiyan naman sina Jeffrey Tam at yung iba pa mga magagaling natin, mga veteran actors. Sila yung maglalagay ng balanse doon. Yes po. Kaya naman, please, Mika, invite mo na ulit ang ating mga kapatid para suportahan ang microdrama series na ito. Okay, as I said, puro siya tawa, kilig, at drama. So, please watch A Cure Called Love. It's now streaming sa Signal Play app for only 20 pesos. And I'm sure sulit po yung bayad nyo dito. At syempre, alam nyo bago ko sana pakawalan itong si Mika, meron kaming love question of the day. Pero, kausap ko rin, katsikahan ko rin yung daddy niya kanina. Sabi niya, hindi namin alam kung masasagot na ni Mika yan eh. Kasi alam nyo sagutin nyo na po ito. Ang ating love question of the day, anong mga signs na niloloko ka o niloloko ka na ni jowa? Di ba? Si Mika tinatanong ko, biglang si daddy, hindi ko alam
Sige nga, Mika, sagot ka nga dyan. Pero hindi na po natin pipilitin. Lagot. Hindi, joke lang. Ayan, maraming salamat, Mika, no, Thank sa you pagbisita po. sa amin dito sa programa nating H2H, Heart to Heart.